Tita Milet. Praise God. Suri na Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang mapagmahal, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa isang bagong umaga ng linggo na kaloob mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kalabisan. Patawad, Panginoon. Salamat, Panginoon. At kami patuloy mo po na niyayakap, pinatatawad sa aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoon. Kayo po ang aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aming buhay. Lord, nagpapasalamat kami. Patuloy mo po kaming iniingatan, pinapatnubayan, ginagabayan. Patuloy na iginagawad mo sa amin ang iyong proteksyon. Panginoon, hinihiling po namin na ang bawat isa sa amin ay patuloy mong gabayan at patnubayan. Lord, kayo po ang manguna. O Ama,
po, maganda at mabuting pagkita sa lahat. Pastor Toong Sabuena po. Palakpakan naman po natin si Pastor. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po. Isang mapagpala at mabiyayang umaga sa buhay ng bawat isa. At praise the Lord dahil muli ho tayong nagkita-kita. Mamaya ho ay magkakaroon po tayo ng special offering para po sa ating kapatid na si Brother Jerry Leon. Siya po ay namayapa kamakailan lang. 2 araw pa lang nakakalipas. Siya po ay yung matangkad na lagi natin kasama at kinuha na po ng Panginoon at siya po ay nasa piling na ng Panginoon ngayon. At tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. At bago kami magsimula ay batiin ko lang po ang ilan sa mga kapatiran po natin na lagi hong sumusubaybay sa ibang bansa. Malamig po sa ano. Okay, batiin ko lang si Brother Amorsolo Fidel na ngayon po ay nakabukas at nakikiisa sa ating live. Siya po ay nasa Canada. At saka si Brother Ferdinand Riobaldo, yung kapatid ni Brother Jay, ay isa rin po sa sumusubaybay po sa atin sa ibang bansa. At yung gwapong mister ni Tita V, na ngayon po ay sumusubaybay din po ngayon, si Brother Virgilio Villalon. Saan bansa siya, Tita Inet? Saan bansa si Brother Virgilio Villalon? Canada rin. Okay. At si Ate Bilog Ortega at ang kanyang mister na Greg na nasa US. Nawa po ay patuloy po kayong patnubayan ng Panginoon. Paging si Tita Edna Colpa na nasa ibang bansa po, Qatar. At si Tita Miriam Ortega na nasa Qatar din, Tita Biggs, ano? Qatar din po. At yung anak po ni Tita Susana na nasa Ukraine. Ano pangalan po nun, Tita? Si Baby Lynn. Okay, nasa Ukraine po siya. At si Tita Merna na nasa Russia. Siya po ay kasama rin po natin, nakikiisa at lagi pong sumusubaybay sa ating live. At yung kapatid po ni Tita, ni Mamita, si Sister Josephine Tahukom Wong. Siya po ay nasa Japan, Malaysia. At yung iba pa po natin kapatiran, yung family Coronel na nasa Japan po, sina Ate Chacha, Ate Jennifer, sila po ay nakakaisa rin, nakikisa rin po sa atin sa live na nasa Japan. At sa iba pa po nating mga kapatiran, si Ninang Marina na nasa Saudi, nakikisa rin po sa family Jimeno na nasa Saudi po ngayon. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. At sa iba pa nating kapatiran, si Pastor Greg na nasa Cebu, nakikisa rin po sa atin ngayon. At iba kapatiran po natin sa Iloilo, sila po ay nakikisa rin po at kasama ho nanunood ng live para patuloy po makiisa sa gawain ng Diyos. Tayo lahat po ay muling manahimik saglit at tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri po namin at pinasasalamatan ng iyong banal at dakilang kalooban sa aming kalagitnaan. Pangunahan niyo po ang buhay ng bawat isa. Pahintulutan niyo pong malayang makakilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po, Panginoon, nang tanging salita mo lamang po ang aming marinig. Tumaloy
sa buhay ng iyong mga anak ang dakilang pag-ibig mo, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan. Hipuin mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming kaisipan at patuloy niyo pong buhayin ang aming mga espiritu. Tulungan mo po kaming maging kaaya-aya at maging kaligayahan dyan sa iyong karayan. Patuloy niyo pong patubayan ang gawain ito at pagalingin mo ang mga nais mong pagalingin na mayroon pong mga karamdaman. Baguhin mo ang mga nais mong baguhin at ayusin mo ang mga buhay ng mga taong gusto mong ayusin. Alay ko po sa iyo ang sandaling ito. Kayo po ang siyang mangaral. Kayo po ang siyang maging tagapagpuro namin, Panginoong Jesucristo. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang maghayag ng iyong kadakilaan. Ang iyong lingkod ay gamitin mo lamang bilang daluyan ng iyong kapangyarihan. Tungtungan ng iyong kaluwalhatian at ang liwanag mo ang makita sa aking buhay. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po sa iyo ng maingat ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So ituloy lang po natin yung ating pinag-usapan last week. Last week po ay pinag-usapan po natin ang tactics and strategy of Satan. And then malinaw po natin nakita yung tatlong bagay na gusto niyang gawin. Yung to steal, to kill, and to destroy. At ngayon po ay ipagpapatuloy po natin yung pangalawang paragraph ng John chapter 10, verse 10. Mayroon po pang bago. Si brother, no? Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ng ating kapatid na si brother, yung nakakulay green po. Sino po ang may dala kay kapatid? Sister Yoli. Tita Yoli, maraming salamat po at nadala niyo ho ang ating kapatid. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ni Tita Yoli. At yung mga may bago sa Tagaanga, si Tita Ganda, Tita Emma, sa ika-anim na utos ba yan? Sino may dala kay Tita Emma? Si Tita Mayty. Palakpakan po natin ng Diyos sa kanyang buhay. Wala na po bang bago tayong kasamahan? Tayo, puging-pugi ka dyan. Kamukha na kita. Kung papayag ka. Praise the Lord. Hallelujah. Wala na pong bago, wala na. Wala akong kausap. Ito tayo, Nanay Susan. Puro luma na. Apo. So, ipagpatuloy po natin ang sinabi ni John, chapter 10, verse 10, B. Yung pangalawang paragraph, yung pangalawang stanza ho. Busin na muna po natin. Ang sabi ng verse ng A, the thief comes only to steal and kill and destroy. At yung second paragraph, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. So ito po ang pinakamaganda sa lahat na po pwede po natin makita at marinig sa umagang ito. So, dito po pinatunayan ni Jesus na kung si Satanas ang gustong-gusto niyang gawin ay ang magnakaw, pumatay, at magwasak, paborito niyo hong gawin yun. Pero si Jesus po, dumating, ibang klase ho ang dala ni Kristo nang siya po'y dumating. Sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Ako ikay dumating para magdala, ano-ano ho yung mga dala ni Jesus? Magdala ng pagmamalasakit, magdala ng pagkakalinga, magdala ng pag-aaruga, magbigay ng buhay na ganap at buhay na kaaya-aya, at magbigay ng kapayapaan, magbigay ng kalayaan. Yun ho yung dala ni Jesus nung siya po ay dumating. Kung si Satanas, ang dala niya nung siya po ay dumating ay para magnakaw, pumatay, at magwasak. Si Jesus, ang dami niyang dala. Puro ho magagandang bagay. Nang siya'y magkatawang tao, nang si Christ ay magkatawang tao, ibang klaseng pagpapala ang dala niya sa buhay ng bawat isa. Nagdala siya ng kapayapaan sa inyo at sa akin. Nagbigay siya ng pag-aaruga. Nagbigay ng pagkalinga. Ipinakita ang kanyang ganap at lubos na pag-aalaga.
ipinadama ang kanyang buong pusong pagmamahal, ibinigay ang mga biyaya na hindi dapat tayo tumanggap. So napakaganda po ng word ni Jesus. Para bang gusto niyang sabihin, ako'y dumating para huwag kayong matakot. Gusto niya kong sabihin sa ating lahat, mga anak, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, huwag kayong maligalig, sapagkat ako'y dumating para bigyan ka ng buhay na ganap at kaaya-aya. Yun yung dala ni Jesus. So dito po, sa John 10, verse 10b, dito ho tayo mag-aaral, dito lang ho tayo iinog. Sabi niya, ako'y naparito para magbigay ng buhay na ganap at kaaya-aya. Sa ibang translation po ang ginamit doon, buhay na ganap at kasyang-kasya. Ha? Buhay na ganap at kasyang-kasya. Ha? Kasya pala yun. Kala ko kasyang-kasya. Minsan kasi yung mga blessing na dumadating sa atin, parang kasyang-kasya lang, ano? Parang laging kulang, parang laging kapos. Imagine mo, pinagpala ka ng 5,000 sa loob ng 1 linggo, kulang pa rin sa'yo. Samantalang yung kapitbahay mo, 5 piso lang, sapat na sa kanya. Masaya na. Kasyang-kasya talaga. So siya'y naparito para magbigay ng buhay na ganap at kasyang-kasya. Buhay na ganap at kaaya-aya. Buhay na ganap at kasiyasya. So ang aking pong pamagat ay pinamagatan kong God's undeniable power and His unexplainable care. Ang hindi maikakaila na kapangyarihan ng Diyos at ang hindi maipaliwanag na pag-aaruga, pag-aalaga, at pagkalinga ng ating makapangyarihang Diyos. Naniniwala po ako na unexplainable po yung care ni Jesus. And I believe na undeniable yung kanyang kapangyarihan. Hindi ho maikakaila yung kapangyarihang ibinibigay ng Diyos sa atin. Bakit ko po ito nasabi? Sabi niya, I have come that they might have life and have it to the full. Naparito ako para magbigay ng buhay at buhay na ganap at kasiyasya. So yun po ay isang undeniable power. At hindi lang po yun, yung buhay na ganap na sinasabi niya ay pagpapahayag ng kanyang unexplainable care. Kayo ho sa sarili nyo, even ako ho sa aking sarili, hindi ko kayang ipaliwanag ang pag-aaruga na ipinapamalas ng Diyos sa akin. Hindi nyo rin kayang ipaliwanag kung paano kayo inaalagaan ng Diyos. Hanggang ngayon, nag-level up na po yung virus. Nagkaroon ng panibagong variant. Naging COVID-20 from COVID-19. Tapos nag-evolve. Pinaganda ng konti. Ginawang new variant of virus. Parang ganun, no? Talaga itong si WHO na to, kung ano-ano na lang. Pero mapapansin ho natin, yung paggalingan ng Diyos, yung pag-aaruga ng Diyos, patuloy po nating nararanasan at nararamdaman. Hindi ho tayo pinababayaan ng ating mapagmahal at makapangyarihang Diyos. At alam niyo po ang konteksto po nito, ayon ho sa masusing pagsusuri at pag-aaral ng mga Bible scholars, ang konteksto po ng John chapter 10, beginning verse 1, ay ang in-explain po ni Jesus dito ay yung mga tupa at ang mga pastol. Yung pastol at ang literal na tupa. So dinidiscuss niya at ikinumpara niya na si Jesus yung shepherd at tayo naman yung mga pastol. Tayo yung mga tupa na pinapastolan ni Jesus. Siyempre, may dalawang, hindi lang po iyon basta-basta lang. So itong John chapter 10 ay may dalawang konsepto ho. May dalawang ibig sabihin po siya. Hindi lang po ito puro literal. May spiritual meaning po ito. So una, dinidiscuss po ni Jesus na siya yung shepherd
At ikalawa, ikinumpara niya na tayo naman yung mga tupa. At alam niyo po ba mga kapatid, kunting background lang, regarding po sa context, para hindi po tayo ma-out of context, regarding po sa John chapter 10, dito ho ay buong pusong pinag-aralan ng mga Bible scholars yung description na mayroon yung mga tupa. At nung itinuturo po ito, ay lubos so akong nagalak. Again, nung itinuturo po ito ng aking mentor na si Pastor Bobot Bernardo, ay buong puso ko pong inaral ho ito. Ang dami ko pong mentor. Ang pinaka-mentor ko ho sa Bible School ay si Reverend Bishop Gerardo Duyan. Sinundan ni Pastor Joey Crisostomo ng GIL. Sinundan ni Pastor Bobot Bernardo ng GIL again. Sinundan ni Bishop Frederick Garbida. At sumunod po si Bishop Ariel Colito. Yan po yung mga naging mentor ko. 1 year ho akong nag-aral kay Bishop Frederick Garbida sa Northwestern Christian University. At nag-aral din po kami sa BEST, sa Brethren Evangelical School of Theology, under ni Bishop Ariel Colito. Yung maliit lang ho, na laging nangangaral sa Galilee. Kaso lang ho, pag tinignan niyo siya, mas lamang siya sa kagupuan kaysa akin. At hindi ko ho kiniklaim yon. Alam ko ho yung aking katatayuan. Alam ko mas gwapo yung mga mentor ko kaysa akin. At mapapansin po natin na ayon po sa mga Bible scholars, ang daming description pagdating sa mga tupa. Inisa-isa po nila yung karakteristik po ng mga tupa. Ang mga tupa raw po, alam nyo kung ano, stupido. Medyo masakit po yung meaning ng tupa. Bobo, ungas, mangmang, mabaho, walang hiya, madaling matakot, madaling malito, madaling madala. Pangit, walang alam. Laging umaasa sa sarili. Hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan ho yung tupa. Yan ho yung description po ng mga Bible scholars. Ganun ho tayo. Ganun ho kayo. Ganun ho ako. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Diyos. Dati ho, tulad tayo ng mga tupa. Walang alam. Ungas. Gonggong. Masakit lang po yung word, pero yun talaga yung ibig sabihin ng salitang stupid. Stupido. Walang mudo. Hindi kayang ipagtanggol yung sarili. Puro umaasa sa iba. Yan yung tupa eh. Tapos madaling madala. Madaling malito. Kunting turo lang, nalilito ka agad. Hello? Kaya si Jesus, ipinakita niya kung ano ang talagang dapat ginagawa ng isang pastol, ng isang shepherd. At iniisa-isa ni Jesus ang mga dakilang bagay na gusto niyang gawin. Mga kapatid, kakaiba po dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpahayag at nagpakita ng dakilang pagpapalaho sa atin. Isa-isay natin, number 1. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo magtatagal. Okay, ano ang ibig sabihin ng God's undeniable power and His unexplainable care? Number 1, ito po yon. Ang una po, ang ibig sabihin po ng hindi maikakailang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang hindi maipaliwanag na pag-aaruga, pagkalinga at pangangalaga, ang ibig sabihin lang po niyan, God already knows those things that are good for us. Ibig sabihin po, He knows what's good for us. Alam na alam ng ating mapagmahal, mapag-aruga at makapangyarihang Diyos ang lahat ng mabubuting bagay para ho sa atin. Sa madaling sabi po, alam niya kung ano yung mga bagay na makakabuti sa iyo at sa akin. He already knows those things that are good for us. Wala ho siyang ibinigay na hindi ho mabuti para sa atin. Yung pagkatao ng katabi mo,
at yung pagkatao ng nangangaral sa inyong harapan ay isang mabuting bagay na ipinagkakaloob ng Diyos. Hello? Bagaman mayroon po tayong mga differences, mayroon po tayong mga bagay na hindi somehow nagkakatugma, hindi magkakapariho, pero isang napakagandang klinika at isang napakagandang bagay ang ibinibigay ho sa atin ng Panginoon. Para sabihin ko po sa inyo ng prangkahan, yung buhay nyo at buhay ko ay isang pinakamagandang pagpapala galing sa Diyos. Bakit po? Yan ang pinakamabuting bagay na alam niya na para sa iyo at para sa akin. Bago ako magpatuloy, gusto ko pong batiin yung may kaarawan. Nanay Mayang, happy birthday po. At sa mga may kaarawan po, sa buwan ng January, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Kung hindi po ako nagkakamali, ito ang huling araw ng buwan ng January. 31? Sana wag akong magkamali. At kung magkamali man, okay lang yun. Kung madadagdagan ng 32 ang kalendaryo, praise the Lord. Di ba? Okay, so ituloy po natin. Paano ko po mapapatunayan po sa inyo na lahat ang alam na alam ng ating mapagmahal, mapagkalinga at makapangyarihang Diyos kung ano yung mga mabubuting bagay para ho sa atin? Sinabi niya na po yan eh. 500 years ago, nung si Prophet Jeremiah ay nasa tiyan pa ng kanyang ina, pinili na po siya ng Diyos. And then nag-prophesy ang Diyos kay Prophet Jeremiah. At alam niyo ho ba kung ano yung prophecy ni Lord kay Prophet Jeremiah para sa lahat ho ng tao? Para ipakita ho sa inyo at ipaabot sa akin at ipaabot sa lahat ng tao sa buong madla, sa buong daigdig na ang ating mapagkalingang Diyos, our caring God, and our powerful God, na siyang nakakaalam ng mga mabubuting bagay na para sa iyo at para sa akin, ay naglathala ng isang napakagandang pananalita ayon sa sulat ni Jeremiah. At ito pong pangakong ito, pwede nyo pong panghawakan. Pwede nyo pong ariing kayamanan sa inyong puso. At sa mga panahon kayo po ay nalulumbay, sa mga panahon kayo po ay somehow ay nakakaramdam ng kalungkutan, nararamdaman nyo na para bang, ano ba itong buhay na to? Wala na bang pagbabago? Hindi na ba magbabago ang buhay ko? Puro ganito na lang ba? Puro tuyo, tuyo, tuyo. Pag hindi tuyo, daing. Hindi na ba mababago ang ganitong klase ng buhay? Hindi na ba mababago ang ganitong klaseng estilo ng pamumuhay? Ito ho, may sinabi si Jeremiah. And according sa Lord, prophesy ng Diyos na isinulat ni Prophet Jeremiah. Sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Para sa inyo. For I know the plans I had for you, declares the Lord. Ang Diyos ho ang nagsalita eh. Siya ho ang nagsabi. Sabi niya, plans to prosper you and not to harm you. Plano upang ikaw ay pagpalain at hindi para saktan. And plans to give you hope and a future. At isang napakagandang plano para bigyan ka ng ganap na pag-asa. Ang ginamit po rito, hindi ganap na pag-asa, punong-puno ng pag-asa. At alam niyo po ba yung word na punong-puno ng pag-asa? Ganito po yun. Kahit daw dagdagan pa ng dagdagan ang lahat ng virus, kahit daw po umabot pa ng magkaroon pa ng bagong variant ang COVID-2 at naging COVID-3, ang sabi ng Lord, punong-puno ng pag-asa, hindi ka raw po mangangamba. Bakit hindi ka mangangamba? Kasi yung pag-asang inilaan sa iyo ng Diyos, punong-puno. Alam niyo ho, ang mga Kristiyano ang pinangahawakan ay salita ng Diyos.
hindi ho natatakot na humarap sa hamon ng buhay. Ang mga Kristiyano po ang pinanghahawakan lang at ang lakas lang po ay ang pangako ng Diyos, ay ang mga Kristiyanong kayang-kayang makipaglaban at kayang-kayang tumayo sa lahat ng pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Sila ho yung mga Kristiyanong kayang-kayang pagtagumpayan ang lahat ng problema, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng hamon sa buhay ay mapagtatagumpayan nila sapagkat punong-puno sila ng pag-asa galing sa Diyos. At kung ako naman yung Kristiyanong iyon, magkakaroon ako ng malakas na paniniwala at pananampalataya. Napansin po natin na talaga namang kakaiba, napakaganda, at nakakaaliw, kamangha-mangha, yung mga word ni Jesus. Kamangha-mangha, yung mga pangako ng Diyos. Ang gagawin lang ho natin dito, paniwalaan at panghawakan. Gusto niyo po bang mangyari at makita ang kapangyarihan ng Word of God? Turuan ko po kayo. Kapag may problema ka, at pakiramdam mo, hindi naaasinso ang buhay mo, maupo ka saglit. Maupo ka lang saglit, tumingin ka sa alapaa, and then, isa-isahin mong bigkasin ang mga pangako ng Diyos. Habang nakatingin ka sa alapaa, nawaring kinakausap ang Diyos, bigkasin mo po ang Jeremiah 29, verse 11. Baon ka sa utang, ano makakatang maniningil, ito po rin mo. Sabihin mo sa Diyos ang talatang ito. Sabihin mo, Panginoon, kayo lamang po, ikaw ang may sabi, na ikaw ang nakakaalam ng mga plano at mga panukala mo para sa akin. Panginoon, sabi mo, isang plano at isang panukala na hindi makasasakit sa akin, kundi isang plano para po ako ipagpalain. At habang nakaupo po kayo, kinakausap ang Diyos, yung panghuling-huling instansa ho ng word na ito, bigla mong sabihin sa Lord, alam ko po na ang planong ito ay magaganap sa aking buhay. Dahil sinabi nyo, ang plano mo para sa akin ay punong-puno ng pag-asa. O kaya, gamitin niyo po sa isang pangungusap na po pwede niyo pong sabihin, Panginoon, maaari ko na po bang maranasan at maaari ko na po bang maramdaman? Maaari niyo po bang ipagkaloob na po sa akin ang katugunan at katuparan ng Jeremiah 29 verse 11? Andiyan ko ba kayo mga kapatid? Yes. Napakasarap pong pangawakan ng pangako ng Diyos. At para makita ho natin yung undeniable power ng Diyos at ang kanyang unexplainable care, dagdagan po natin. Dito ho lahat ho tayo magugulantang sapagkat malinaw na ipapahayag at ipapakita ni Jesus sa John chapter 10 verse 14 and 15. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 14, I am the good shepherd. Nakikita po ka rito? Dito ho, kita naman. Okay. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep knows me. Grabe to. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa. At kilala rin ako ng aking tupa. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know my Father. And I lay down my life for the sheep, for my sheep. Grabe sa Lord. Sabi niya, kagaya ng aking ama, kung paano akong kilala ng aking ama, kilalang kilala ko rin ng aking ama, at ang mabuting pastol ay iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Gaano po kadakila ang kapangyarihan ng Diyos? May papaliwanag niyo po ba ang kapangyarihan ng Diyos sa word na to?
na kaya niyang i-lay down ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin? Yung sabihin po ni Jesus, for I know my Father, and I laid on my life for the sheep. Yung punglong sabihin niya po yan, buong puso niya pong sinabi po yun. At ginawa niya po yun. At pinatunayan niya. Doon ho sa krus ng Kalbaryo. Nung siya po ay magwika na handa akong ibigay ang aking buhay para sa aking mga lupa, ay nagpapahayag po ng napakadakilang kayamanan na mayroon ng Diyos. Nagpapahayag ng kanyang undeniable power. Gusto niyang sabihin, Levi, hindi mo maikakaila ang kapangyarihan ko sa iyo. Gusto niyang sabihin, Ine, hindi mo maipapaliwanag kung paano kita inaalagaan. Unexplainable po yun. Ako ho at ang aking asawa, hindi po namin alam kung paano ho kami nakakapamuhay ngayon eh. Hindi po namin alam kung bakit kami nakakasurvive. Hindi po namin alam kung paano namin napagtatagumpayan ang araw-araw na pangangailangan sa loob ng tahanan. Hindi ho namin alam ho iyon. But one thing we know that we have a powerful God na mayroong magandang plano sa akin at sa inyo. For He knows the plan He had for us, says the Bible, says the Lord. Alam po ng Diyos yun. At dito ho, buong pusong pinatutunayan ng verse na ito kung gaano kadakila ang pagpapala at kapangyarihan ng Diyos. Pinatutunayan ng verse na to na kilalang kilala tayo ng Diyos. Pinatutunayan po ng mga talatang ito na walang bagay na po pwedeng ilihim po sa inyo. Walang bagay na po pwedeng ilihim po sa akin. Ang sabi po sa akin ng Hebrews chapter 4, verse 13, nothing in all creation is hidden in God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him. At sa dulo ho ang ganda, and to whom we must give account. Walang bagay na maitatago raw ho sa Diyos. Ayon sa Hebrews chapter 4, verse 12. Alam niya, lantad, at alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Everything is uncovered, sabi ng Bible. And laid bare before the eyes of Him. Hayag at lantad sa mata ng may likha. Anong bagay ang pinagdadaanan mo ngayon na hindi alam ng Diyos? Anong problemang mayroon ka ngayon na hindi nababatid ng Diyos? Anong pagsubok ang hinaharap mo ngayon na hindi nauunawaan ng Diyos? Alam po ng Diyos lahat ng kaganapan at pangyayari sa buhay natin. Ikalawa, sabi mo sa kapatid mo, salamat. Dalawa lang ho ito. At kung mamarapatin po ng Lord, sabay-sabay ho tayo makakauwi. Kung okay lang ho sa inyo. Kung hindi naman okay po sa inyo, pwede naman ho kayo magpaiwan dito. Uuwi ho kami. Okay po ba yan? Ikalawa po, what God's undeniable power and His unexplainable care means, number 2. Ito na po, dito na ho ako magtatapos. Kung una, God already knows those things that are good for us. And number 2, God knows even the tiny details of your lives. Alam na alam ng ating mapag-arugang Diyos
at ng ating makapangyarihang Diyos maging ang kaliit-liitang pangyayari sa buhay mo. Lahat ng kaliit-liitang bahagi ng kaganapan sa buhay nyo at sa buhay ko, alam na alam ng ating mapagmahal na Diyos. He knows even the tiny or the smallest details of our lives. Walang maliit na nagaganap sa buhay mo na hindi nalalaman ng ating Diyos. Ang ibig sabihin lamang po nito, mga minamahal kong kapatid, ang ibig sabihin po, alam niya kapag ang tita Milet ay nalulungkot. Alam niya kapag ang mangita ay nasasaktan. Alam ng Diyos kapag ang nanay Daisy ay nababagabag. Alam ng Diyos kapag ang tatay Lulu ay tatakot. Alam ng Diyos kapag pakiramdam mo nag-fail ka. Naiintindihan po lahat ng Diyos at nalalaman po ng Diyos ang lahat ng nagaganap sa buhay natin. Huwag niyong isipin na sa hirap na mayroon ka, hindi mo kasama ang Diyos. To be honest, mga minamahal kong magulang at kapatid kay Kristo, hindi mo lang alam. Kapag nasasaktan ka at umiiyak, dahil sa kanyang kalooban, umiiyak din ang Diyos para sa iyo. Akala mo ba natutuwa ang Diyos kapag may problemang dumadating sa buhay mo? Akala mo ba natutuwa ang Diyos na nahihirapan ka sa pinagdadaanan mo ngayon? Akala mo ba ang Diyos ay nagagala kapag may malaking pagsubok na dumadating sa buhay mo? Hindi ko. Kung nahihirapan ka, nahihirapan din ang Diyos sa iyo. Dahil gusto niyang patunayan at gusto niyang personal na sabihin sa iyo, anak, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Sa tuwing lumuluha ka, sa tuwing umiiyak din ang Diyos. Kaisa mo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan. Higit na nasasaktan ng Diyos sa tuwing may dumadating na isang pagsubok sa buhay mo na nagpapahina ng iyong pananampalataya. Ano po ba kayo? Nakikita ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Hindi po siya natutulog. Alam niyo ho, ang kulang mo sa ating mga Kristiyano. Alam niyo kung anong kulang? Tanungin niyo po ako kung ano. Ang kulang mo sa ating mga Kristiyano, kulang mo tayo sa pagluhod. Kung mayroon daw pong isang tao na gustong-gustong tulungan ng Diyos, alam niyo kung sino po yan? Yung mga taong at mga Kristiyano sa bawat pagsubok, sa bawat problema, idinadaan sa pagluhod, ibinibigay sa Diyos. Sila ang mga tao at mga Kristiyano, lugod na lugod ng Diyos. Yung pang sinasabi mo, Lord, hindi ko po kaya ang problemang to. Lord, hindi ko po kaya ang pinagdadaanan ko. Lord, hindi ko po kaya ang pagtagumpayan ng bagay na to kung hindi niyo po ako tutulungan. Sila ang mga tao at mga Kristiyanong kinalulugdan ng Diyos. God knows even the tiny details of our lives. At sabi ng Psalms 147, verse 4, He determines the number are and calls them each by name. Ang ibig sabihin lang po niyan,
God knows even the numbers of the star. Theologically speaking po, nung sabihin po yan ni King David na ipinahayag ng Diyos sa kanya, nung sabihin niyang, He knows even the numbers of the star, theologically speaking, dalawang ibig sabihin po niyan. Una, alam talaga ng Diyos kung ano yung pangalan ng mga tala at bilang ng mga tala. Ikalawa, walang babagsak na bituin sa daigdig na ito na hindi pinahihintulutan ng Diyos. Kung kaya niyang bilangin ang mga tala, sabi niya, He knows the number of the star. Ilan sa inyo dito ang madalas minsan, pagka dumarating na ho yung gabi at padilim na, ay tumitingin ho sa alapaap at tinitingnan yung mga stars? Mayroon ho bang ganon? Kayo po, nanay, tinitingnan niyo po yung bawat bituin. Ang tanong ko ho ito, kaya niyo po bang bilangin yun? Ha? Ako nung bata ho ako, sinikap kong bilangin yun. Para ho akong tanga. 1, 2, 3. Pagdating ng 10, balik sa 1, 2, 3. Sa dami. At ang hirap bilangin. At ang sabi po, and He calls them each by name. Yung mga star, tinatawag daw ng Diyos sa pangalan. Even yung stars may name. Even yung mga bituin may pangalan. At tinatawag ng Diyos sa pangalan. Gaano karami po ang tala sa langit? Stars are numberless. Napakarami. Hindi ko kayang bilangin at hindi nyo kayang bilangin. Kahit na gumamit po tayo ng, ano ba tawag ng telescope na yun? Hubble telescope po ba yun? Ha? Habol. Basta habol yun. Habol yun, ano? I don't know kung ano yung talagang tunay na pangalan nun. Hindi ko alam kung ano po yun. Pero yun yung mga tumitingin minsan sa mga planeta, kaya sa mga stars. Sabi ni Jesus, kilala niya lahat ng stars. Alam ng Diyos ang bawat pangalan ng stars. Sa atin ho, hindi mo natin kayang bilangin. Pero hindi ho sa Diyos. Sa Diyos po, sabi niyan, and He determines the number of the star. Nadidetermine na niya, nalalaman niya ang bawat numero ng mga bituin. He knows the number of the star. Gaano ho ako kakilala ng Diyos at gaano ho kakilala ng Diyos? Lahat ng kaliit-liitang detalye ng buhay mo at pangyayari sa pagkatao mo, alam na alam ng ating makapangyarihang Diyos. Alam po, pati sikrito mo alam ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mangumpisal ka na. Bakit po? Kasi nga alam ng Diyos lahat ng sikrito ni Kuya Russell, lahat ng secret po ni Kuya Darrell, alam ng Diyos. Alam ng Diyos maging ang sikrito po ni Brother Michael. Tita Jo, alam ng Diyos maging ang sikrito ni Brother Michael. Yung kaklase mo wala. Okay, sa pagtatapos po, sabi ng Lucas chapter 12, verse 7, batid ng Diyos, maging, o bilang ng Diyos, maging ang inyong mga buhok. Sabi naman to, maging ang buhok nyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga, kaysa sa mga maya. Hello? Even the very hairs of our head are all numbered in God. Bilang na bilang ng Diyos. Kahit sino pong pinakamatalinong tao, kahit sino pang tituladong tao at edukadong tao, hindi niya kayang bilangin ang buhok ng kanyang kapwa. Pero ang Diyos, alam na alam niya ang bilang ng buhok ni Tatay Puling.
Alam na alam niya rin ang buhok ni Tatay Levi. Yung mga madaling bilangin lang. Kahit kinuha ang buhok nila, ang hirap bilangin yan. Ang hirap po. Kahit magbigay ang Tatay Levi ng 1,000 para bilangin ang kanyang buhok sa ulo, wala akong mangangahas po sa atin dito. Eh dito, sabi ng Diyos, maging ang iyong buhok ay alam niyang lahat. Buhok lang po yan. Buhok lang po yan, alam ng Diyos. E gaano pa kaya ang buhay niyo at ang buhay ko? Yung mga stars na, nalaman ng Diyos yung pangalan na hindi niya naman nilikha ayon sa kanyang wangis? Ikaw pa kaya at ako pa kaya ang hindi niya malaman ang mga nagaganap at nangyayari sa buhay natin? Inalikha tayo ayon sa kanyang larawan at wangis? Andiyan po ba tayo mga kapatid? So kung babalikan ko po ang John chapter 10, ang tupang sitong na mabaho nung dumating si Jesus ay naging mabango. Ang tupang si Gardner Bernardo na isang mangmang nang dumating si Kristo ay nagkaroon ng karunungan. Ang isang tupang si Razal na isang pangit nang dumating si Jesus ay naging isang magandang lalaki. Ang tupang si Ay na isang estupido pag lalaki, no? Nung dumating si Jesus, naging isang kamangha-mangha at magandang buhay. Ang isang Rex na walang alam, isang tupang walang alam, madaling malito, nung dumating si Jesus, nagkaroon ng paninindigan sa sarili. Ang isang Yoli na walang saysay ang buhay, isang tupang walang saysay ang buhay, nung dumating si Jesus, nagkaroon ng halaga at saysay ang buhay. Ang isang Susana na hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, nung dumating si Kristo, mayroon na siyang tagapagtanggol sa buhay. Ang isang Jonel na madaling mailigaw, isang tupang madaling mailigaw, nang dumating si Kristo, nagkaroon ng paninindigan sa buhay. Ano po ba kayo mga kapatid? At sa aking pong conclusion, sa awit last 2 verse, patunay po na lahat ng bahagi ng buhay nyo, basang-basa ng Diyos. Sa Psalms 139, verse 1 to 4, ayon po sa Salmo 139, versikulo 1 hanggang 4. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, at alam mo ang aking lihim. Talaga to si David, kakaiba. Yahweh, tiyak mong nalalaman, ang lahat ng gagawin ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Verse 3, ako'y iyong nakikita, gumawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Last verse 4, gustong-gusto ng lahat, di pa ako umiimik. Yung aking sasabihin ay alam mo ng lahat. Lahat-lahat yun ay hindi malilihim. Grabe, no? Before the word goes on my mouth, you know it completely, sabi ng Diyos. Bago lumabas ang salita sa aking bibig, alam mo na kung ano yung lalabas sa bibig na ito. At ang sabi ng verse 4, hindi ka pa umiimik. Hindi mo pa sinasabi yung word na gusto mong sabihin. Alam na raw po ng Diyos kung ano yung sagot. Sa conclusion ko po, lahat tayo'y tumayo. Ang pinakasukdulan ho ng pagpapahayag ng undeniable power ng Lord at ng kanyang
unexplainable care ay ang John 10:11. Sabi niya, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Nung sabihin ni Jesus na Edgar, Ason, Florentina, Pampi, Puling, Maricel, Aida, willing akong ibigay ang buhay ko para sa inyo. Nung sabihin po ni Jesus na willing siyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin, pinatunayan niya po ito. Ginawa niya po ito. Nung sabihin niyang, Gigi, handa akong mamatay para sa iyo, ginawa ng Diyos yan. Nung sabihin ng Panginoon, Rosana, handa akong magpapako para sa iyo, ginawa ng Diyos yan. Nung sabihin ng Lord, Susan, Mayang, June, handa akong ibigay ang buhay ko at handa akong mamatay para sa iyo, ginawa ng Diyos yun. Nagpapako po siya sa krus ng Kalbaryo para sa inyo at para sa akin. Let's pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami. Hindi po sapat ang salitang salamat. Hindi po namin kayang ipaliwanag ang mga biyayang tinatanggap namin sa iyo. Hindi po namin kayang ipaliwanag kung paano niyo po kami pinatawag. Hindi po namin kayang ipaliwanag kung paano mong naibigay ang buhay mo para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para sa kagaya namin, walang kwentang buhay. Para sa kagaya namin, matigas ang ulo. Para sa mga kagaya namin, madaling maligaw at madaling mailigaw. Hindi mo namin kayang ipaliwanag kung bakit mo kami minahal. Hindi ko namin kayang ipaliwanag kung bakit mo po kami tinubos. Isang bagay po ang patuloy po namin iniingatan sa aming mga puso. Ikaw ay isang Diyos na nakakaunawa ng aming mga pinagdadaanan. Ikaw ang isang Diyos, isang mapagmahal na Diyos, isang mapag-arugang Diyos, isang mapaggalingang Diyos, isang Diyos na laging nangangalaga, isang Diyos na handang dumamay, isang Diyos na handang ibigay ang aming mga pangangailangan. Panginoon, abutin mo ang aking mga kamanggagawa. Muli mong painibin ang kailang mga desire sa kailang pag-ibig ko. Muli mong ibalik ang init ng kailang pag-ibig para sa iyo. At muli mo po kaming hawakan. In Jesus my prayer. In Jesus' name. Amen. Tayo lahat po ay makakaupo na. At dadako tayo sa pangalawang bahagi ng ating gawain. Ito po ay ang pag-aalaala sa ginawa ni Jesus. Dito ka na dumako.
Muli po tayong tumayo. Muli po natin itaas ang ating mga tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoong Yesus nung gabing siya'y pinagkanulo. Siya'y dumampot ng tinapay, pinagpira-piraso, itinaas at nagpasalamat at sinabi, ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan na ibibigay para sa inyo. At sa tuwing kakainin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong banal na katawan ay nalunisan upang ang aming maruming katawan ay malinis. Salamat sa hagupit na iyong tinanggap sa krus ng Kalbaryo na lumatay sa iyong katawan na naging daan at dahilan ng aming kaligtasan. Purihin ka at luwalhatiin, patuloy naming pahahalagahan sa aming mga puso ang sakripisyong iyong ginawa. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang ating mga sarong. Gawin din naman matapos magapunan siya yumampot ng sarong. Itinaas at nagpasalamat at sinabi, ang sarong ito ay pinagtitibay ng aking dugo. At sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kung walang pagtigis ng dugo, walang kagalingan ang sinuman sa atin. Kung walang pagtigis ng dugo, walang kaligtasan ang sinuman sa atin. Kung walang pagtigis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, walang buhay na walang hanggan ang sinuman sa atin. Salamat, Panginoon. Patuloy mong ingatan at palakasin ang buhay ng iyong mga anak na nananalig at nananampalataya sa iyo. Patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya at patatagin at palakasin ang aming physical na katawan upang patuloy ka naming mapaglingkuran at magawa ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin inumin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa na nakiisa sa gawain ito. Taglay namin ang biyaya ng kalakasan sa aming physical na pangangatawan galing po sa inyo. Maging sa mga kapatiran namin sa ibang bahay at nasa bahay lahat, nasa ibang bansa na nakiisa po sa ganitong gawain ay pinabasbasan ko at pinagpapalan. Sa ngalan ng Jesus, Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Dadako po tayo sa pangatlong bahagi ng ating gawain at ito po ay ang pagkakaloob. At habang nagkakaloob po ay mag-special number si Tatay Bear. Tatay Bear? Tapos, Pray ng Panginoon. Hanggang umaga po sa ilan, isa sa Panginoon. At ang awit ko po ito'y ang pamagatang itatawid ng ganda. Dahil sa panahon ito, at sa panahon ng ating buhay, ano man ang ating sunod na problema, andito ang ating Panginoon sa magkakalit sa atin sa lahat. Ano ang bigat ng problema at suliranin, at di natin siyang kasama. Amen.
balik. Bakas malungguhan na tumatagman. Ano pag-asa, unti-unti malayo. Hindi na kundi daigdig ko. Sa'yo lalamig na rin araw. Nang hangin may inihinaw. At bawat isang gabay sa piling mo'y hindi mabigo. Magulang man ang daigdig, lisanin man ang imot ng mundong nanlalangit. Kahit na ayos sana ang kabilay panin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang nagbibigay naman. Sa anumang pangalan, ito ang iyong pagliligtas. Pagkakas na tiyak, tatawid mo sa landas. Sa tanghali ang luhin, sa kabalang sinasabi, bawat siyang tatawagan sa tuloy aabawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Aking magulang man ang daigdig, lisanin man ang init ng mundo ng lalamig. Kahit na ayos sana magdamay pangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang nagbibigay laman. Sa anumang pangalan, inintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyakan, itatawid mo sa landas. Itatawid mo sa Hello. Sige po, tayo po yung magsitayo. Ipanalangin po natin ang kaloob sa Panginoon. Itoon po natin ang ating kanang kamay. Bagay ng Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po Diyos sa napakagandang mensahe mo Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat po Diyos sa iyong lingkod na ginamit Panginoon sa araw na ito Panginoon. Salamat po Diyos sa iyong dakilang pag-ibig na hindi masukat Panginoon. Salamat Panginoon sa buong kabutihan, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Dakilang Diyos, tinataas po namin sa iyong banal pong harapan ang mga kaloob na ito, Panginoon. Lord, ito po yung pagpalain niyo po, Panginoon, at magamit, Panginoon, sa ikakalago at ikakalawak ng gawain sa Church of Freedom, Panginoon.
Salamat po, Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa mga anak mo na ginamit mo sa pagbibigay ng mga kaloob na ito, Panginoon. Lord, ibalik niyo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umapon na pagpapala, Panginoon. Lord, batid mo ang buhay ng bawat isa. Lord, ikaw po ang magbalik, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa pang-araw-araw ng pangangailangan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon Pansus. Amen. Mga kapatid, bago po tayo mag-iwa-iwalay, makaupo muna po tayo. Magkakaroon po tayo ng special offering para po sa ating namayapang kapatid na si Brother Jerry De Leon. At kung magkano po ang ating maliligo ay yung kahit ano pong, kahit ilang magkano man, any amount na pwede po natin ibigay sa kapatid natin at pupunuan na lang ng church, dadagdagan natin yung bawat maliligo, dadagdagan na lang po namin. Sige po, Kuya Dor, ikot nga po kayo para kay Brother Jerry. Para sa pamilya ng ating naulilan si Brother Jerry. Bawat maliligo po natin ay pag-iisisahin po natin. At ang church po ay mayroon ding nilaan para po kay Brother Jay. Naragdagan po dyan sa ating naliligo. Sige po, dahil lang po ito mayo. Personal po ako nagpapasalamat sa mga taong ginagamit po ng Diyos upang ang ating iglesia ay suportahan. Unti-unti ho ay pinagaganda po ng Diyos ang ating iglesia at sa mga susunod na araw po, magpo-flooring na po dito. Salamat po sa Family Ortega, Family Batara. Salamat din po sa Family Di Guzman, sina Ma'am Madison, Family Chico, Family Santos, Family Cajuco, Family De Los Reyes, Family Alejandrino, Family Bernardo, at Family Lazaro. At sa iba pa pong mga tumutulong po sa atin, ang Diyos po ang magpala at ang Diyos po ang patuloy na magbigay ng lahat ng inyong mga pangangailangan. Maging sa Family Jordan, na patuloy din pong tumutulong sa atin. Si Nanay Florentina, kahit 96 years old na po yan. Mga ilang araw lang, 97 na kayo, Nanay, no? Next month, 97 na po siya. So, salamat po. Sana abutin ko yung buhay na yan. Kailan birthday, Nanay? Sa October po, 97 na po siya. Iniingatan ko po siya sa prayer hanggang umabot ng 100 para kaming lahat, lahat ay masaya. Tayo lahat po ay magtaas ng kamay, yung ating dalawang kamay. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang iyong mga anak na tinako mo sa lugar na ito at hayaan mong taglayin namin ang kagalakan at kasiyahan sa aming mga puso. Ang buong kayamanan ng langit ay patuloy mong ibuhos sa iyong mga anak. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, taglayin niyo ang dakilang pag-ibig ng Ama, taglayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, at taglayin niyo ang pagpapatnubay at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Sumaatin nawa ang masaganang biyaya ng Diyos. Patuloy namang pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa ating harapan at patuloy natin mapaglingkuran siya ng buong katapatan. Umuwi tayo at humayo, taglay ang pag-iingat at pagpapala at ang pangunguna ng Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. At habang lumalabas po tayo, kamayan natin ang ating mga kapatiran, mayroon po tayong alcohol sa labas. Libre po yun, ipinamimigay sa inyong mga kamay, pero hindi iniuwi.
Sila nag-decide eh. Sige na. Kahit